Alright guys, so ngayon ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapag-copy trade or paano mo magagawa na makapag-copy trade sa Light Finance. Okay? So assuming na nakapag-deposit ka na katulad nito. So makikita mo may fund na siya na $100. So ang next step mo niyan is punta ka dito sa copy na tab sa gilid. Alright? So kung sa cellphone, ganoon din naman yan. Meron lang menu dito na nasa gilid. So pipindutin mo lang. And then, isa sa mga sinasuggest ko na i-copy is yung ating low risk, which is si Money Magnet. So, for example, itong si Money Magnet, mapapansin mo, low risk lang yan siya. So, ang risk niya lang is number 3, no? Ang highest niyan is 10. So, malayo siya, di ba? Tapos, nag-run na siya for 276 days. So, matagal-tagal na rin. And basically, maganda na rin yung kanyang naging performance. Ayan, makikita mo dito yung naging performance niya is, yan, so, ngayong June, since patapos na yung June, no? So, naka 3.95% siya. So, nag-average siya ng tong si low risk natin na portfolio, which is si Money Magnet, is nagre-range siya ng 3 to 7% per month. Yan. So, low risk lang siya. Ibig sabihin, yung fund mo, mababa lang yung chance na masunog or matalo. Alright? So, matagal-tagal na rin siya nag-run, 276 days. And then, isa rin sa mga ino-offer ko na pwede mong i-copy is si Clever FX Sense. Okay, so si Clever FX Sense, kung mapapansin mo, 292 days na siya nagra-run. So, 657% na yung kanyang naging profitability. Okay, so dito mapapansin mo, merong isang month na nagkulay pula siya, which is yung March 2024. Not necessarily mean nasunog po yung pera niyan, okay? So, tumawid lang po yung March 31 hanggang April 1 na siya ay merong negative dollars or drawdown siya. Okay? So, may mga open trade siya na hindi pa nako-close or yan nga, ano pa, negative pa siya or drawdown. Pero ang kagandahan naman nun, na-close siya, pumasok yung naging profit dito. Kaya mapapansin mo, lumaki siya, naging 43.66%. So, ito namang high risk na portfolio natin, nagre-range po ito ng 20 to 35%. And so 20 to 35% per month yung kanyang projected na profit. Okay? So ito yung naging profitability niya na 657%. So ibig sabihin kung nag-capital ka dito ng $100 for example, so ibig sabihin nag times 6 na po yung pera mo at least, no? Kaya 600%. So, mapapansin mo 100 times 6 more or less kung iniwan mo yung pera mo diyan, naging $600 na siya or baka mas malaki pa. Kasi magko-compound din po yan siya eh. So mag-auto-compound yung pera mo, maaaring mas malaki pa dito yung naging profit niya. Alright, so nag times 6 na po yung pera mo. Alright, so kung mapapansin mo, so yun na, yung kung paano mag-copy trade. So ito yung $100 natin. So ang next step niyan, punta ka lang sa profitability chart. Actually, ganun din naman sa cellphone, parehas lang yun. So kailangan nasa profitability chart ka. And then, ang gagawin mo lang yan is pindutin mo itong copy. So, pag napindot mo na yung copy, make sure na yung fund mo ay nasa main account mo. So, punta ka rito. Tapos, ito yung main account mo, yung nasa pinakaibabaw. Sa MetaTrader tab po ito. So, kailangan nandyan yung iyong fund. Ayan. So, $100. So, isa sa mga palatandaan yan is pagpunta mo sa trade, nandito siya sa ilalim. Kung magkano yung pera mo. Alright. So, balik na tayo dun sa copy. Yan. So, ikakopy ko ito dun sa high risk kasi yun yung napag-usapan namin para at least malaki yung maging possible na profit. So, $100 yung capital. Pindutin mo lang tong copy. So, wala ka nang babaguhin, no? Kasi may mga settings pa. Wala na pong kailangan baguhin doon. So, basta i-launch mo lang siya agad. Okay? So, after nyan, pag pindot mo ng copy, so, pwede ka rin mag-stop copy if ever na ayaw mo na siyang na nakakopy, di ba? So, pwede na yun. Pwede mo rin naman i-stop copy. And isa sa mga palatandaan na nakakopy ka na is punta ka dito sa MetaTrader na tab ulit. Tapos makikita mo dito na nag-produce na siya ng MT5 na account. Tapos may nakalagay na na-copy to kung ano yung kinakopy mo. It's either Money Magnet or itong Clever FX Sense. And then dito, since sent account ito, yung $100 nadagdagan lang ng 2 zero. Kaya nagbuka siyang 10K. Okay, kaya makapansin mo may C dito. So, ibig sabihin cents po yun. So, yung $100, pag kinonvert mo siya sa cents, ibig sabihin that is, parang huwag natin lagyan ng dollar para hindi nakakalito. So, magiging 10,000 siya, parang ganyan siya. Kasi nga po, yung 100, no, nagkaroon ng
0. Ayan, itong dalawang 0 na to. Alright, so ito yun siya. Ngayon, kung halimbawa, ang next question mo, sir, paano ko yan i-monitor? There are two ways para ma-monitor mo siya. One is, dito sa portfolio. Ayan, so makikita mo yan dyan siya. Makikita mo na yung kanyang mga kinita. So, lahat po ng kanyang kinita is makikita mo dito sa profit. No? So, nag-add up yan dyan siya. So, kumita siya ng $2, kumita siya ng $3, and so on. So, makikita mo yan dyan sa profit na tab. So, same goes dun sa application or sa cellphone or mobile phone. Dyan din po makikita mo yan siya. And then, kung halimbawa naman is gusto mo is yung actual trades is nakikita mo, pwede mo siya i-login sa iyong MT5 account. Pindutin mo lang tong settings. Tapos, maglagay ka lang ng investor password. Ulitin ko guys, no? Investor password to. Okay, so wag ka maglalagay ng trader password kasi ang goal mo lang is ma-monitor siya. Wag po natin na lalagyan siya ng trader password kasi may possibility na magalaw mo yung mga trades na inopen po nung kinokopya mo. So kapag ka na-close mo siya, siyempre, maaaring maging final na loss yun. Pwedeng malaki, pwedeng maliit, 'di ba? So dapat po is investor password lang para maiwasan natin yung magalaw yung mga trades po natin. So, yun lang naman basically yung idea ng copy trading. And kung may mga questions ka pa, is feel free to drop a message sa akin para ma-guide kita properly kung paano ginagawa itong copy trading. So, yun lang naman. Maraming salamat sa panonood nitong video na to. So, yun lang naman guys. Bye!